Hi guys, it's me again, Line Eyes Official, nagbablog para sa inyo ng pawang katotohanan lamang at walang halong kasinungalingan. Ito ay vlog na totoo ang nilalaman. Good morning, good afternoon, good evening sa inyong lahat. Lalong-lalo na po sa ating mga subscribers, viewers, and followers sa ating FB page, Line Eyes. Sana po ay lagi kayong nasa mabuting kalagayan. Sa mga hindi pa po nakapag-subscribe sa ating channel, mag-subscribe na po at wala pong bayad yan. Mag-like, mag-share at pakiclick na rin po yung ating notification button para updated po kayo sa ating mga videong i-upload. So, kumusta na po ang lahat? Actually po, ang dapat pong itatopic ko for today ay yung si Senator Amy Marcos, no? Pero habang nagbo-browse ako sa FB, may nakita akong video na trending siya ngayon. Kaya yun na lang muna ang itatopic natin for today. Siguro bukas na lang po si Senator Amy. So, panoorin po natin yung video ngayon. Wait lang. Ika-credit natin ito kay Ako Si Pepe. Ay, Pepe. Basta yung basta yung ano niya, yung FB page niya, Ako Si Pepe. Yun ang FB account niya. Alright, umpisa na natin. So, yun. So, makikita nyo po dito si Pulong Duterte na may hawak na patalim. Kung gusto nyo pong panoorin, bisitahin nyo itong FB page ni Ako Si Pepe. Ang sabi dito, iisa lang ang hulma ng mga Duterte. Lahat sila ay mga luklukan ni Satanas na matatakaw sa kapangyarihan at mga abusado. Basahin po natin yung istorya kung ano po ba talaga ang nangyari. So, sabi dito, onsehan dahil sa pokpok daw. Mana ka talaga sa tatay mo, Pulong, na prinsipe ng mga pro-China DDS. Kiss. Sinumpaang salaysay ni Criston John Patria E. Moreno. Ito yung kwento niya ha. Inabot na kami ng alas 12 ng hating gabi ng Pebrero 23, 2025. At ako ay kinausap ni Charlie Tan. Sinabihan niya ako na samahan ko muna si Paulo Duterte na mag-bar sa Hearsay Bar at hindi na siya makasama sa kadahilan ng magsusundo pa siya ng kanyang anak. Maya't maya ay nilapitan na rin ako ni Paulo Duterte at sinabi na samahan ko muna daw siyang mag-bar sa may obrero at binigyan ako ng 18,000 pesos bilang tip. Tapos binigyan niya rin ang dalawa sa aking kasamahang babae na tig 5,000 pesos. Hindi wow. At sinabi, bawat isa ang ibibigay niya sa mga babae na kasama ko. Matapos ang 20 to 30 minuto ay umalis na kami papuntang Hearsay Bar. Inabot na kami ng alas 2 o'clock ng umaga nang tinawagan niya ako
at sinabing bigyan ko daw ang kanyang mga bodyguard ng 3 babae. At doon ay nabigyan ko ay ang 2 bodyguard at isang driver. Makalipas ang 1 oras ay bumalik na sila sa bar at nagtanong si Paulo Duterte kung ilang bodyguard ang sumama kasama ng mga babae. Nalaman niya na may isang bodyguard siya ang hindi nakasamang lumabas. Sa galit niya ay sinabi niya na buti pa yung driver na kaisa sa mga babae. Yung bodyguard niya mismo hindi nakakuha ng babae. Matapos nun ay binayaran niya ang 3 babae. Ngunit ang pang-4 na babae na hindi naman nailabas ay binigyan niya ng 1,000 lamang. Nagtanong ang babae kung bakit ganun lamang ang bigay sa kanya at doon na nagalit si Paulo Duterte. Dahil sa galit at kalasingan ni Paulo Duterte, ay ako ang nakita niyang pagbuhusan ng galit. Mula sa 2nd floor ng bar ng aming penwestuhan ay minura-mura niya ako at tinutulak pababa ng hagdan. Sinusubukan ko po umalis ng bar, ngunit hinarangan ako ng mga bodyguard ni Paulo Duterte sa 1st floor at sinabihan na isarado ang pintuan. Inundayan niya ako ng saksak gamit ang kutsilyo sa aking tagiliran at doon ay pinagmumura niya ako ulit at pinagbabantaan na papatayin kita. At hinedbat niya ako sa ulo ng maraming beses. Sa video po makikita nyo yan. Yung inuuntog ni Pulong yung kanyang ulo sa ulo nung si Criston Jan. Yung ginaganon niya, makikita nyo po yan sa video. At hinedbat niya ako sa ulo ng maraming beses at ako ay humihingi sa kanya ng patawad kung anuman ang nagawa kong mali sa kanya. Ngunit patuloy pa rin siya na hinedbat ang aking ulo at inuunduyan niya ulit ako ng kutsilyo. At nang makita ng bodyguard niya na may CCTV ay agad pinapatay niya ang CCTV ng lugar at doon na ako na corner. Halos 2 oras niya akong sinaktan sa loob ng bar. Sinuntok, sampal, tadyak ang aking inabot kay Paulo Duterte. Dahil sa galit niya sa akin, mga pasado 5 o'clock na ng umaga nang inaabutan na niya ako ng pera. 1,000 kada suntok, sampal or sipa. Matapos ang nangyari ay umalis na siya ng bar at bumalik sa may Woodridge para doon makipag sex sa isa kinuha niyang babae sa akin. Nalaman ko ito dahil sa nagsabi siya na ako ang magbabayad ng pera sa naka-sex niyang babae at kung di ko daw bayaran ang babae ay ako raw ang kanyang patayin at hahantingin. So, yun. Dahil pala sa hindi binigyan ng babae yung bodyguard niya, nagalit. Pambirang buhay. So, ano ba naman tong balita na to? Sino kaya nag-leak nito? Tapos, yung binasa natin kanina, parang yun yung summary ng ng sinumpaang salaysay. Pero meron akong sinave dito na napakahabang tanong at sagot dito sa sinumpaang salaysay ni Criston. Ang pangalan po nung lalaki na yon na Bugaw daw.
Criston John Patria E. Moreno. Bale, 4 pages po ito, no? Ang haba, promise. Pero hindi tayo nag-fake news dito, ha? Kung gusto nyo pong malaman, yan. Sus, malabo. So, babasahin ko lang yung first part niya, no? Ito po pala ay nakuha ko kay, Mami Peng. Shinare niya po sa kanyang account. Tapos sabi niya dun, naku, baka isisi na naman to kay PBBM, sabi niya dun sa caption niya. Ayun. Malaya at kusang loob na salaysay ni Criston John Patria E. Moreno dito sa tanggapan ng Criminal Investigation and Detention Group. Naku! Si IDG pala. Si General Torre. Na ibinigay sa pagsisiyasat ni Pat Vio Zion Paggaura ngayong 9:35 PM ng April 26, 2025 sa pamamagitan ng mga tanong. Ang nagsalaysay ay pinahiwatigan o pinaalalahanan ng lahat ng kanyang mga karapatan alinsunod sa itinadhana ng ating bagong saligang batas. So, mga tanong at sagot. Marami pong tanong dito at saka sagot, ha. Papyaw lang, papyaw. Number 1 na tanong. Pwede mo bang sabihin ang iyong buong pangalan at iba pang pagkakakilanlan? Sagot. Ako po si Criston John Patria E. Moreno, 37 taong gulang, isang businessman at kasalukuyang nakatira sa 604 Sapphire Street, San Juan, Panacan, Davao City. Okay. Pangalawang tanong, bakit nandito kayo sa aming tanggapan at nagbibigay ng iyong malaya at kusang loob na salaysay? Sagot, nandito po ako sa inyong tanggapan para magsampa ng kaukulang reklamo laban sa taong nanakit at nagtangkang pagpatay sa akin. Yun. Number 3, tanong, maaari mo bang sabihin kung sino at ano ang pangalan ng taong yun? Sagot, opo, siya po si Sir Paulo Pulong Zimmerman Duterte, nasa hustong edad, lalaki, kasalukuyang congressman ng unang distrito ng siyudad ng Davao. Hello! Pang-apat na tanong, paano mo naman nasabi na ang nanakit sa'yo ay si Paulo Duterte? Sagot, kilala ko po siya dahil isa siya sa mga maimpluwensyang tao dito sa Davao City. Number 5 na tanong, paano mo nakilala si Paulo Pulong Zimmerman Duterte? Sagot, mas lalo ko po siyang nakilala dahil kay Charlie Tan na business partner niya. Kapag tinatawagan ako ni Charlie Tan na magdala ng babae at nagkakataon na nandoon si Paulo Duterte. Number 6 na tanong, kailan at saan kayo unang nagkita ni Paulo Duterte? Sagot, noong 2024 ang una naming pagkikita ni Paulo Duterte nang tinawagan ako ni Charlie Tan na magdala ako ng 6 na babae sa kanyang ET Bar, Ecoland sa Davao City, na kung saan ito ay pagmamayari ni Charlie Tan na bar. At doon ay nag-inuman kami nila Charlie Tan at pinakilala niya ako kay Paulo Duterte at marami na ding beses kami nagsama nila Charlie at
Paulo. Okay. Number 7 na tanong. Gaano kadalas mo kausap si Paulo Duterte? Every time na tatawagan ako ni Charlie Tan, doon na kami nag-usap ni Paulo Duterte. At lagi niya sa akin sinasabi na palapitin mo sa akin lahat ng babae na dala mo. Ano ba to? Nakakakilabot naman tong si Diyos ko Lord. Number 8 na tanong. Sino naman si Charlie Tan? Sagot. Si Charlie Tan po ay isang businessman at siya rin ang may-ari ng ET Bar, Ecoland sa Davao City, na kung saan doon kami unang nagkita ni Paulo Duterte. Number 9 na tanong. Kailan at saan kayo unang nagkita ni Charlie Tan? Sagot. Noong 2019 ang una naming pagkikita dahil tumawag sa akin ang kaibigan ko kasi si Charlie Tan ay naghahanap ng babae kaya dinalhan ko siya doon sa kanyang bahay sa Woodridge Subdivision, Davao City. Number 10 na tanong. Para saan ang mga babae na dinadala mo sa kanila? Sagot. Para po maging ka-table nila habang nag-iinuman at kanilang katalik. Number 11 na tanong. Paano mo nakilala si Charlie Tan? Pinakilala po sa akin ng aking kaibigan kaya doon ay naging magkaibigan kami ni Charlie Tan. So ito yung first page. Naku, mahaba-haba pa pong basahin. Hanggang 25 na question. Sa mga gustong magbasa ng question and answer i-message nyo ako para i-forward ko sa inyo to. Or else, puntahan nyo po yung Facebook account ni Mami Peng na andun po. So, fast forward na tayo. Dito tayo sa 24 na katanungan. Ikaw ba ay tinakot, pinangakuan o binigyan ng pabuya sa pagpapahayag mo ng salaysay na ito? Sagot, hindi po. 25 na tanong. Lalagdaan mo rin ba ito bilang patunay na lahat ng iyong sinabi ay pawang katotohanan lamang? Sagot, opo. Tapos yung pangalan niya, Criston Jan Patria E. Moreno, siya yung nagsalaysay. Tapos, subscribe and sworn before me this 2nd of May 2025. Bakit ganun? Ang nakalagay sa taas, 2nd of May 2025, pero yung nakalagay dito sa, nakatype dito, hindi masyadong mabasa. A day of April 2025 in the city of, medyo hindi mabasa yung yung lugar, Philippines, and further certify that I personally examined the herein declarant and I am fully satisfied that he gave dapat his or her statement freely, voluntarily, and understood the same. So, pinirmahan po ito ng administering officer. Medyo malabo po yung kanyang dito yung pangalan. Yan. Kung gusto nyo basahin, punta kayo sa FB page ni Mami Peng na andun po yan. So, umabot na po tayo ng 25 minutes. So, ito po yung viral trending ngayon, no? Kalat na kalat sa FB at saka sa YouTube. So, yan lang po yung ating topic for today.
Salamat po sa inyong panonood. Sa mga hindi pa po nakapag-subscribe sa ating channel, mag-subscribe na po at libre po yan. So, magpapaalam na po ako. Maraming salamat. Lion Eyes muling nagsasabi sa inyo na di baling konti ang views, ang importante, hindi tayo nagpapakalat ng fake news. Magandang gabi na po dito. Mag-ingat kayo palagi. I love you all. Bye-bye.